Genesis 13, at babasahin natin ang mga talatang 5 hanggang 12. At tignan natin ano po ang mensahe ng Panginoon sa ating ngayong gabi. Genesis 13, 1-3, verses 5 to 12. Dinggin ang salita ng Panginoon. Si Lot na sumasa kay Abraham ay mayroon ding mga tupa, baka, at mga tolda. Hindi makayanan ng lupain na sila ay manirahang magkasama sapagkat napakarami ng kanilang pag-aari. At nagkaroon ng pagtatalo ang mga pastol ng hayop ni Abraham o ni Abram at ang mga pastol ng hayop ni Lot. Ang Cananeo at ang mga Pereseo ay naninirahan noon sa lupain. Sinabi ni Abram kay Lot, huwag na tayong magkaroon ng pagtatalo, maging ang ating mga pastol sapagkat tayo'y magkapatid. Di ba nasa harapan mo ang buong lupain? Umiwalay ka sa akin. Kapag kinuha mo ang nasa kaliwa, ako ay pupunta sa kanan. O kapag kinuha mo ang nasa kanan, ako ay pupunta sa kaliwa. Inilibot ni Lot ang kanyang paningin at natanaw niya ang buong libis ng Jordan na pawang natutubigang mabuti gaya ng halamanan ng Panginoon, gaya ng lupain ng Ehipto sa gawin ng Zoar. Ito ay bago winasak ng Panginoon ang Sodoma at Gomora. Kaya pinili ni Lot para sa kanya ang buong libis ng Jordan. At si Lot ay naglakbay sa silangan at sila'y kapwa naghiwalay. Nanirahan si Abraham sa lupain ng Kanaan at si Lot ay nanirahan sa mga bayan ng libis at inilipat ang kanyang tolda hanggang sa Sodoma. Tayo ay manalangin. Panginoon, ang inyong salita ay Espiritu at ito'y naunawaan lamang sa pamamaraang espiritual. Kaya naman, inaamin namin na kami po'y kapos sa kaunawaang espiritual, kaya hinihingi namin ang tulong ng inyong banal na espiritu na magbigay ng liwanag ng karuaan sa mga salita mo ito. Nawa, pagpalain mo ito sa aming mga puso. Ito aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Kung halimbawa kayo ay nabigyan ng ticket sa concert, at ang concert ay masabi nating concert ni Michael Jackson dito sa may PICC. Pero kayo libreng ticket. Pero nung palis na kayo, biglang bumuhos ang ulan. Ang lakas ng ulan. Walang katigil-tigil, agad bumaha. Ang kalsada at malakas ang hangin. Talagang bagyo. Ang tanong, tutuloy ka ba? Medyo nangyari, no? Kung ganito halimbawa, ganun ding concert, Michael Jackson. Biglang ulan, bumaha, lumakas, bumagyo. Ang kaibahan na lamang, ikaw nakabili ng ticket na halagang 1,000. Ano, tutuloy ka? Palagay ko, kahit alam mong inaanod na yung mga sakyan, tutuloy ka pa rin. Dahil sayang yung 1,000. Yan ay iyong pinaghirapan. So, kailangan natin din desisyon, kada. Kilala ni si Ronald Reagan, yung ex-president ng United States. Noong maliit pa siya, medyo may kahirapan ng buhay nila. Sinama siya ng lola niya para pagawan siya ng sapatos. At pagdating niya roon sa sapatero, pinapili siya ng lola niya, anong gusto mong sapatos, anak? Apo, mamili ka sa dalawa. Ito? O ito? Pinapili siya. Yung isang sapatos, ang takong ay kwadrado. At ang isang sapatos naman, ang takong ay bilog.
Tumingin lang si Ronald, bumalik pa siya, Reagan sa kanyang lola, napangiti. Inabot isang oras, hindi siya nakapag-desisyon. Kaya sabi ng lola niya, sapatero, tsaka na lang, babalik kami sa sunod linggo para makapag-decide na itong apo ko. Makalipas sa linggo, bumalik na naman sila ron. Inabot na naman isang oras, hindi pa rin makapag-desisyon si Ronald Reagan. Kaya sabi ng lola, sa next Sunday na lang ulit. Next Sunday. At isang araw, namasyal silang mag-lola sa downtown. Doon naman dumating yung sapatero. Nakita si Ronald Reagan. Sabi niya, Toy, ano, nakapag-decide ka na ba? Anong gusto mo roon sa dalawang yun? Tumingin pa rin siya, nakangiti. Hindi siya makapag-decide. Pero sabi ng sapatero, o sige, bumalik ka sa akin sa Sabado. Jack, yari na yung sapatos na gusto mo. So, nagpunta yung maglola. Nakita na, yari na. Kaya nga lamang, yung kanan, kwadrado. Yung kaliwa, bilog. At itong naging isang motto ni Ronald Reagan nung siya naging presidente na, sabi niya, be sure na agad kayong magdesisyon at huwag nyo hayaang maghintay para ibang tao magdesisyon para sa inyo. Now, decision making is very important. Napakalaga. Tulad ng ating aral ng Sunday, kapag kayo ay nalagay sa bingit ng panganib, kailangan ng desisyon. Ano? Atlas o aba? Kaya ang pamagat po na ating pag-aral ngayon, tama kaya ang desisyon po ito. Ito'y hango sa buhay ng magtiyo na si Abraham at si Lot. Now, lahat tayo, humaharap tayo sa mga desisyon sa buhay. Kailangan natin gumawa ng desisyon. Maliit man o malaki, kailangan desisyonan. Mahina man o malakas, kailangan desisyonan. Mahalaga o hindi mahalaga, kailangan desisyonan. Buhay man o panganib, kailangan desisyonan. Mabigat man o magaang, kailangan nating magdesisyon. Ganitong sitwasyon ni na Abraham at ni Lot. Si Lot ay pamangkin ni Abraham at dinala siya ni Abraham patungo sa Kanaan. At dahil si Abraham ay isang makadiyos at talagang punong-puno ng pananampalataya, kung tawagin sa Biblia, the father of faith, ang ama ng pananampalataya. Si Abraham, pinagpala ng Diyos. At alam niyo ba, kasama si Lot na pinagpala. Yumaman si Abraham sa napakaraming hayupan, maraming salapi, maraming mga katulong, at ganoon din si Lot. At nagkaroon sila ng problema. Hindi na makayanan ng lupain para sabay-sabay ang pakainin ng kanilang mga hayupan. At nagtalo-talo yung kanilang mga tauhan. Maging siguro ang kanilang mga pamilya o kasambahay ay nagtatalo-talo. Medyo malaki ang gulo sa kanilang pamilya. Kailangan nilang mag-decide. Kailangan nilang gumawa ng desisyon. At si Lot ang gagawa ng desisyon ito. Ipinakita ni Abraham ang buong kapatagan sa harapan, sa tagiliran, dapat sa likuran, at sinabi ni Abraham, Lot, mamili ka kung saan ka pupunta. Pag pumunta ka sa kaliwa, dito ako sa kanan. Pag pumunta ka sa kanan, dito ako sa kaliwa. Pag pumunta ka sa lahat, dito sa likuran. Hindi nang dating. Kaya si Lot, kailangan niyang magdesisyon. Ang desisyon ni Lot, humantong sa kanyang kabiguan, humantong sa kanyang pagdurusa. Kaya dito, ipinapakita rito ni Abraham kay Lot. Sa desisyon mo, Lot, nakasalalay ang ibubunga nito sa walang hanggang araw, hindi lamang sa iyo, pati ng iyong buong pamilya. Ang desisyon mo'y makakaapekto sa buong buhay mo at sa buong buhay ng iyong pamilya. At bilang mga tao sa ating panahon ngayon, ayon sa kasaysayan nito, tinuturuan tayong gumawa ng desisyon na hindi magkamali
tulad ng desisyon ni Lot. Kailangan natin gumawa, pumili ng tamang desisyon sapagkat ang desisyong ating gagawin makakaapekto sa tanang buhay ng ating pamilya. Na paano natin gagawin ito? Mayroon dalawang leksyon na dapat nating batayan upang gumawa o pumili ng tamang desisyon natin sa buhay. Una, tignan natin ang leksyon mula sa ginawang desisyon ni Lot. At ikalawa, tignan natin ang leksyon mula sa ibinunga ng desisyon ni Lot. So, tignan natin ang leksyon mula sa ginawang desisyon ni Lot. Na kung ating papansinin sa ating text, ganito po ang sabi. Balikan natin sa verse 10. Inilibot ni Lot ang kanyang paningin at natanaw niya ang buong libis ng Jordan na pawang natutubigang mabuti gaya ng harden ng Panginoon. Like the garden of the Lord in Eden. At ito ay gaya rin ng lupain ng Egypt na napakataba. Ito'y sa gawin ng Zoar. Ito ay bago winasak ng Panginoon. Ang lugar na ito ay ang Sodom at Gomorrah. 11, kaya pinili ni Lot para sa kanya ang buong libis ng Jordan. At si Lot ay naglakbay sa silangan at sila'y kapwa naghiwalay. Now, ano ang pagpili ni Lot? Saan niya ibinatay ang kanyang pinili para sa kinabukasan ng kanyang sarili at kanyang pamilya? Anong batayan? Nakabatay siya sa paningin sa panlakas. Siya ay kasama ni Abraham. Alam niya ang prinsipyo ng Diyos. Alam niya kung paano silang pinagpala ng Diyos. Pero sa mga sandaling ito, siya ay nananungan sa kanyang paningin, sa outward appearance. Kaya ang application sa atin, kung kayo'y malayo sa mga taong makadiyos, paano kayo magdesisyon? O walang gumagabay sa iyo? Mahirap pong lumayo, kumiwalay sa mga taong malapit sa Diyos. Now, gaya ng sinabi ko, si Lot, pamangkin ni Abraham. Lahat ng prayers ni Abraham, lahat ng panalangin ni Abraham, lahat ng pagkikipag-usap ni Abraham sa Diyos, naririnig ni Lot at natutularan niya. Kaya naman siya ay pinagpapala ng Panginoon. Kapwa sila umunlad, yumaman, at yun ang naging dahilan. Minsan, kailangan magkahiwalay ang dalawa. Maging sa buhay natin kapag ang namamagitan ay ang ating mga personal na area. Kailangan nilang humiwalay. They have to decide. At ang ginawa ni Abraham, dahil si Abraham ay makadiyos, sabi na, sige, mamili ka lang. Mamili ka. Kilala mo ako, Lot? Kung paano ako sumasampalataya sa Diyos, saan mang ganun ka rin. Ang desisyon mo dapat bagay sa pananampalataya. Pero saan binatay ni Lot ang kanyang pagpili? Sa nakikita, sa pakiramdam, by feelings, at by seeing. Faith, hindi nababatay sa feelings. Hindi porque naramdaman mo. Hindi dahil may nakita kang mga palatandaan ay sasampalataya ka. No? Faith is by believing God. So, pinili niya ang panlabas na ganda. Napakaganda naman kasi noong Sodom noong time na yun. Ang sabi ng Panginoon, dinescribe ito ni Moses, sapagkat si Moses may sulat nito, like the Garden of Eden. Doon sa Genesis, chapter 1, chapter 2. Harden, ang sabi ni Lot, sa tingin niya, ito pag-asa ng mga anak ko eh.
Pag ako'y nanirahan dyan, tiyak, kikita ko, yayaman kami, mapag-aaral kong aking anak sa mataas na edukasyon, sila ay unad sa kanilang buhay. So, hindi niya na pinairal ang kanyang pananampalataya. Umiral kung ano yung kanyang panlamang prinsipyo. Yan ang problema sa atin. Kapag umiral yung ating sarili nating laman, may hiwalay tayo sa prinsipyo ng Diyos. At dahil dito, napunta si Lot sa pinakamatinding kalungkutan at pagdurusa, regrets sa kanyang buhay. Alam niyo kung bakit? Tignan natin ang ibinunga ng kanyang desisyon. Ang ibinunga ng desisyon ni Lot ay pagdurusa. Una, nung naroon na siya sa Sodom, nagkaroon ng gera. Involved ngayon si Lot. Payapa ang kanilang buhay, pero dahil sa maling desisyon, kasama sila sa gera. Maraming Pilipino ngayon, nung namatay, tinugutan ng ulo sa ibang bansa dahil desisyon. At hindi lang yun. Nung matalo ang Sodoma, ang bayan tinitirahan na kinidnap siya, pati ang kanyang buong sambayan. Buong sambayan kinidnap. At nung babaltaan ito ni Abraham ang kanyang tiyuhin, kinuha ni Abraham ang kanyang 300 men para iligtas lang ang kanyang pamangkin. At nakuha siya, naligtas. Itong si Lot. Genesis 14. At pagkatapos, hindi lang yun. Si Lot, dahil siya ay mayroong salita ng Diyos, nakakarinig siya ng kabutihan ng Diyos, naniniwala sa salita ng Panginoon, at alam niya kung anong dapat maging buhay ng tao kapag nasa loob ng kapangyarihan ng Diyos. Alam niya ito. Kaya nung siya'y nasa Sodoma, siya ay pinahirapang lupa at sinisikil ng mga taga-Sodoma. Tingnan niyo sabi sa 2 Peter chapter 2, verse 7. Ganito ang pagkakasabi. Kung anong naging buhay ni Lot sa loob ng Sodom. Ganito sabi. At kung paano iniligtas niya ang matuwid na si Lot, niligtas doon ng Diyos, nalubhang nabagabag sa mahahalay na pamumuhay ng masasama. Walang pagkakaiba sa ating panahon ngayon. Mga bakla, andyan yung kahalayan, naghahalikan, nagpapakasal, mga tomboy, napakahalay niyan. Ang isang mananampalataya, ang isang taong matuwid, talagang nagdaramdam ang kanyang espiritu, ang kanyang kaluluwa, sapagkat alam niya na ito'y kasalanan at labag sa kalooban ng Diyos. Yung pang nararamdaman niyo ngayon sa ating panahon. Mag-asawa, naghihiwalay, nagpapalit ng kanilang asawa, lalaki, kumakabit sa iba, si babae, nakipagtagpo sa iba, kahalayan, masakit siya sa loob ng mga taong matuwid tulad nila. Ang sabi sa verse 8, sapagkat ang matuwid na taong ito na nabuhay na kasama nila araw-araw ay lubhang nabagabag ang matuwid na kaluluwa dahil sa kanilang masasamang gawa na kanyang nakita at narinig. Lahat ng kanyang nakikita, kalayan. Lahat ng kanyang narinig sa drama, sa radyo, sa TV, sa balita, kalayan. Yan ang panahon natin ngayon. At itong kinatutuan ng mga kabataan. Gusto silang panoorin ito sa mga palabas, sa mga sinihan, may mga pasingit. Sa internet, yun ang lumalangoy ang mga bata roon. Kinatutuan na rito, samantalang ito ay kahalayan at masakit sa kaluluwa ng isang taong matuwid. Yan dinanas ni Lot sa loob ng Sodoma. At kapag ikay napunta sa ibang bansa at walang church, hindi mga Kristiyano, maranasan mo bigat na ito hanggang sa maging manhid ka na, ikaw gagaya ka na rin. Yun yung paningkil at pahihirap ng Sodom and Gomorrah sa kaluluwa at espiritu ni Lot. At hindi lang yun. Alam mo nangyari sa Sodoma, di ba? Sinulubitin ng Diyos. Dahil sa kasamaan ng mga tao yun, pati mga bata, matatanda, gustong halayin pati ang anghel ng Panginoon. Ganon katindi ang pornografiya sa panahon ito. Panahon yun. Sinunog ito ng Diyos. At ano nangyari kay Lot? Lahat ng kanyang ari-arian nawalan lahat.
Naubos lahat. At hindi lang yun, masakit. Namatayan pa siya ng kanyang asawa. Bakit namatay si Mrs. Lot? Sumuway. Mahirap kasi magturo ng kabanalan sa gitna ng karumaldumang na lugar. Kaya yung misis niya talagang hindi niya naakay. Pero ang puso niya, mata niya, nandun sa Sodoma. Mahirap akay. Mataang ganun. Na bukas, tanggap na tanggap, legal ang lahat ng kalayan. Kaya hindi nadala ang kanyang misis. Kaya nung lumingon, sumuway sa kalooban ng Panginoon, siya naging haliging asin. At ang pinakamatinding dinanas ni Lot na pagdurusa ng kanyang puso, kahit hindi na gusto. Alam mo kung ano yun? Huling-huli. Nung nandun na sa Zoar, sa Genesis chapter 19 verse 30, hinalay siya ng dalawa niyang anak na babae. Dahil sa pagkakala ng dalawang anak na babae ni Lot, sila na lamang natitirang tao sa mundo at kailangan nilang magkaroon ng lahi, kaya nilasing nila ang kanilang ama. Yun yung bunga ng Sodom. Yun yung bunga ng kakatingin ng mga mahalay na bagay. At yan din ang nangyari sa atin ngayon. Yan ang magiging bunga ng mga kabataan na babad sa mga internet. Babad sa mga pornografiya. At nakadepende ang magulang dyan. Kung anong desisyon ng magulang, apektado ng mga anak. So sa atin, bilang paalala, yung halimbawang dinanas ni Lot na ito ay isang buhay na patuto sa ating lahat na naririto. Pinasa natin ang kasasayang. Ito dapat ang magturo sa atin kung paano at kung gaano kahalaga ang gumawa ng tamang desisyon sa buhay. Gusto mo umalis? Tanong mo, kaya mo na ba? Tanong mo, anong mapupuntahan mo ron? Mayroong bang aalalay ng kaluluwa mo? Gusto mong lumipat? Gusto mong mag-dorm? Katwiran mas malapit sa school. Anong mayroon doon? Yung ba'y magpapalapit sa iyo, sa Diyos, kung kayo'y mawalay sa iglesia? Dahil dito, tignan natin ang ilang mga desisyong dapat nating tignan na siyang makakaapekto sa ating buhay at ng ating pamilya. Mga payo kung paano gumawa ng tamang desisyon. Anong gagawin kung makita nating nakagawa tayo ng maling desisyon? Yun ang ating titignan ngayon. So, tignan natin, ikalawa. So, yun yung nakita natin, ang desisyong ginawa ni Lot. Ngayon naman, ang desisyong gagawin natin. Batay dito sa salita ng Panginoon. Nangyari itong kasaysayan ito, nagkamali, pero may biyaya pa rin ng Panginoon. Ang biyayang yun, tinuturuan tayo ng isang magandang halimbawa upang huwag na tayo magkamali ngayon. Unang-unang dapat desisyon natin gawin, ito. Unang desisyon na makakaapekto sa buhay natin at buhay ng ating mga anak ay ito, ang pagpili kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Magulang, pinili niyo na ba kayo? Ninyo? Gumawa na ba kayo ng desisyon na inyong sampalatayanan si Kristo bilang iyong tagapagligtas? Alalahanin mo, mga magulang, kaibigan, na ang desisyon mo na tanggapin si Kristo bilang iyong personal na Panginoon at tagapagligtas, ito ang mag-aalalay ng iyong mga anak habang buhay. Unahin mong maligtas ka muna.
Huwag mong sabihin, kailangan yung anak ko lamang dumalo para naman makarinig sila ng salita ng Diyos. Ikaw ang dapat magdesisyon na ikay magkaroon ng isang personal na relasyon sa Panginoong Jesus. Sapagkat dito sa iyong personal na relasyon kay Jesus, nakasalalay ang magiging buhay ng iyong pamilya. Ito ang magdedetermina ng buhay mo sa eternity. At buhay ng iyong mga anak habang sila'y narito sa lupa. At hindi lamang yun, ang ikaw magkaroon ng kaligtasan at panampalataya kay Kristo, ito, dito nakaugnay ang lahat ng desisyon mo sa buhay. Sapagkat unang-una, kung ikay mayroong relasyon kay Kristo, pahalagahan mo ang bawat desisyong gagawin mo. Ayaw mong saktan ng Panginoon, ayaw mong labagin ang kalooban ng Panginoon. Kung ikay Kristiyano, uunahin mo ang kalooban ng Diyos kaysa sa iyong kalooban. Yun yung nangyari kay Lot eh. Mas inulan niya ang kalooban niya kung ano yung magandang nakita niya, kung anong pakiramdam niyang maging silang pamilya. Sa kinabukasan yun, hindi umiral yung kanyang pananampalatayang natutunan niya kay Abraham. Madali yun eh, yung mga material na yan. Hindi sinabi ng Diyos kapag inuna mo siya, mawawalan ka na ng material. Hindi, sinabi, unahin mo kanyang kariyan at kanyang katwiran, lahat ng kailangan mo, susunod na lamang. Kaya mo ang Diyos mo problema ng iyong pangailangan. Ang problemahin mo, paano kang magkaroon ng tamang relasyon kay Kristo. Ngayon, kung ikaw ay mayroong tamang relasyon kay Kristo, at ito inunang desisyon, makakapamili ka ng iyong karir. Ano yung karir sa Tagalog? Karera? Di ba? Ano bang karera mo sa buhay? Ano ba yung profesyon mo na maaaring magtaguyod sa iyo? Sa iyong pamilya, sa iyong kinabukasan? Yun ang tinatawag na karir. Edukasyon, pinag-aralan, kakayanan, na iyong pinag-aralan, pinagsikapan. Trabaho. Kung tama ang puso mo sa Diyos, iingatan mo yung desisyon kung anong trabaho ang iyong tatanggapin. Pero kung wala kang relasyon kay Kristo, mamimili ka ayon sa iyong damdamin, ayon sa iyong nakikita, ayon sa iyong pangarap. Kaya karamihan, marami pong wasak na pamilya. Pagpili mo ng karir, ito'y makapagbibigay ng tumatagal na epekto sa iyong pag-aasawa, sa iyong pamilya, sa iyong paglilingkod sa Diyos. Alam mo, kahit sa panlupang isipan lang eh. Anong kapunin na? Alam mo, mas maganda kaunahin natin ang Diyos. Dahil alam natin ang Diyos ang siyang magbibigay sa atin ng pagpapala. Yun ang kanyang sinasabi. Yun ang katwiran. Tignan mo lang yung malaking mata sa taas. Manalangin ka sa malaking tenga. Ibig sabihin, magtiwala ka sa Diyos. Yun ang una mong dapat desisyon na sa ganun magiging pagpapala ang iyong pipiliing karera sa buhay. Yun ang katwiran ng sanlibutan. Pero yung pong prinsipyo tinuturo sa atin dito. Ang sabi ni Abraham kay Lot, Lot, nakasalalay sa iyong desisyon kung